Hi! Karamihan sa atin ay pinanganak na parang kakambal ang mga problema. Sama ng loob, kaya laging malungkutin at bugnutin o tupakin. Kasi nga pakiramdam mo, pasan mo ang daigdig, na parang pinagsakluban ng lupa at langit. Alam mo, normal lang naman ang magkaroon ng mga ganoong klaseng problema o pakiramdam. Kasi nga, pinanganak tayong hindi sakdal o perfect. Gayunpaman, ano ba ang maaaring gawin natin upang gumaan o maibsan ang mga ganoong problema o klaseng pakiramdam? May mga bagay na kailangan natin tandaan at i-apply sa buhay upang gumaan ang ating pakiramdam. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya keep on tuning lang. Pero bago yan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pasuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito upang alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba about your thoughts and experiences para dagdag kaalaman sa iba. And syempre, sharing is caring. Welcome back to Nudshan TV1. This is CJ, a content maker. At ngayon, narito ang mga bagay na kailangan nating tandaan at i-apply sa sarili upang gumaan ang ating pakiramdam at pamumuhay. Una, past is past. Nangyari na, hindi na natin mababago yun. Sabi nga, huwag mong problemahin ang mga bagay na hindi mo kontrolado dahil mas pinapahirapan mo lang ang iyong sarili. Hindi mo man mababawi o mababago ang nangyari na, pero pwede mong ibahin ang pamamaraan upang hindi na maulit pa ang problema nang sa ganon, hindi mo nadanasin pa ang nakaraan. Ika nga, ang tinatamasa natin sa kasalukuyan ay bunga ng desisyon natin sa nakaraan. Furthermore, huwag mabuhay sa nakaraan. May mga klaseng tao kasi na kahit matagal nang nangyari ay binabalik-balikan pa. Kung alam mo na hindi maganda ang memories na yon, pilitin mong kalimutan kung wala namang maidudulot na maganda sa buhay mo. Ika nga, ang taong hindi marunong magpatawad at lumimot ay kailanman hindi liligaya. Huwag mong baunin ang sama ng loob at pangit na alaala. Kung gusto mong mabuhay na matiwasay, magaan ang pakiramdam, maganda ang kalooban. Ika nga, a person with a heart or a person who is beautiful inside and out ay sila yung mga walang baon na hinanakit. Totoo nga naman, nakakapangit ng ugali at itsura kung puro problema at hinanakit sa dibdib dahil magdudulot ito ng stress at frustrations na maaaring mauuwi sa depresyon. Pangalawa, huwag dibdibin ang panghuhusga. Ika nga, we cannot please everybody. Kahit gaano ka pa kabait or kabuting tao, hindi ka pa rin magustuhan ng iba. Kasi nga, we have different perspective in life. Iba-iba ng gusto at prinsipyo sa buhay. Hayaan mong husgahan kanila. Huwag mong dibdibin, papangit ka lang at malulungkot. Ang mahalaga, alam mo sa sarili na wala kang ginagawang masama sa kapwa. Besides, wala naman silang ambag sa buhay mo na makakabuti sa'yo. Hayaan mo lang sila and keep on smiling kung gusto mong gumaan ang pakiramdam. Pangatlo, everyone's journey is different. We all know that we have different goals, principles, views in life, and character, at pamamaraan at estado sa buhay o kalagayan. Kaya wag nating ikumpara ang ating mga sarili sa iba. Kung ayaw mo na ma-frustrate at mamroblema. Instead, gumawa ka ng sarili mong landas na tatahakin. Pagyamanin mo ang mga bagay kung saang larangan ka magaling dahil yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay at saya na walang katulad. Number 4, hindi ikaw ang problema or wala sa iyo ang problema. Kung sa tingin mo nakatutok sa iyo lahat ng mata, yung feeling na ikaw ang sinisisi ng lahat, kulang na lang sabihin sa iyo na ikaw ang nagdadala ng malas sa lipunan. Lagi mong tandaan, pare-pareho lang kayong tao or tayo.
Walang perpekto, kaya wala sa'yo ang problema, kundi nasa kanila. Tandaan mo, sila yung mga klaseng tao na walang ibang hangad kundi ang manira ng kapwa. Mga utak talangka kumbaga. Gusto nilang bumagsak ka, ayaw nilang masapawan, kaya yun nila ginagawa. Alam mo bang karamihan sa mga taong insecure sa sarili ay mga ugaling crab or fault finder? Or walang ibang ginagawa kundi hanapan ka ng butas. Walang ibang hangad kundi hanapan ka ng mali sa buhay. Huwag mo silang patulan. Huwag kang bumaba sa level nila upang hindi masira ang buhay mo. Pang-5, overthinking will lead to sadness. True, ang pag-iisip ng sobra-sobra ay magiging dahilan ng matinding problema at kalungkutan. Yes, hindi maiwasan. May pagkakataon talaga na grabe ka tayo kung mag-isip. Yung imagination mo kung saan-saang lupalop na nakarating. Lalo na pagdating sa karelasyon. Feeling mo palagi na lang may mali. Well, hindi mo rin naman masisisi or hindi natin masisisi ang isang tao kung yun ang nararamdaman niya. Dahil nga, iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Ika nga, paano ka magtitiwala kung bawat hinala ay laging tumatama? Pero, kung sa tingin mo, hindi nakakatulong ang ganon, huwag mong sakyan ang nararamdaman mo. Imbis na mag-overthink ka, gumawa ka ng hakbang para malutas ang problema. Huwag puro imagine at judgment without a proof. Number 6, happiness is found within. Ang saya o kaligayahan ay nakasalalay sa ating mga kamay. Nakadepende sa atin ang happiness na hinahangad natin. Huwag iasa sa ibang tao kung paano magiging masaya. Ang happiness na yan ay makakamtan natin sa kung paano natin imaniobra ang ating mga sarili at desisyon sa buhay. Parang mind over matter. Halimbawa, hindi na nga maganda ang pinagdadaanan mo tapos sakyan mo pa kung ano ang nararamdaman mo, ay talagang malulungkot ka. Kung hindi ka gagawa ng hakbang upang maibaling sa sarili o sa ibang bagay, sa masasayang bagay halimbawa, ay talagang mananatili ka sa ganong sitwasyon. Number 7, your thoughts affects your mood. True. Sabi ko nga, mind over matter, di ba? Parang acting lang yan sa pelikula. Kung mag-iisip ka ng malulungkot na bagay, ay talagang malulungkot ka. Pero, kung puro positive thoughts or good vibes or saya ang iniisip mo, ay talagang magiging masaya ka. Kung may pinagdadaanan ka sa buhay, kung nadapa ka, huwag kang gumulong, bumangon ka. Ika nga, it's okay not to be okay. Pero hindi ibig sabihin na gawin mo itong habit. Number 8, smiles are contagious or nakakahawa. Legit naman talaga na pag sumama ka sa taong smiling or masayahin, ay magiging masayahin ka ring tao. Keep on smiling upang gumaan ang pakiramdam. Doon ka sa mga taong puro saya or positive vibes ang laging topic, hindi mga problema. Alam naman natin na mabilis nakakahawa ang mga taong may sense of humor. Kaya mas okay kung doon ka sumama sa mga taong ganito na masayahin, mahilig magpatawa, kaysa sumama ka sa mga taong walang ibang ginawa kundi magmarites, manira ng kapwa at pag-usapan ang mga problema sa buhay. Ay talagang hindi ka sasaya. Talagang malulungkot ka dahil mag-sink in ito sa sarili, sa puso at sa utak mo na napakahirap pala talaga ng buhay. So, mahirap na ang buhay natin, sakyan nyo pa, talagang magdurusa ka. Number 9, kindness is free. Huwag ipagdamot ang kabutihang loob. Napakasarap sa pakiramdam kung lahat ng tao sa paligid ay kasundo mo. Kindness is the key for harmonious living. At syempre, pag ganun ang sitwasyon na lahat kayo magkakasundo, ay wala kang alalahanin dahil lahat kasundo mo. Lahat masaya. Number 10, let go and move on. Dapat matuto tayong mag-let go sa mga bagay o tao na hindi mahalaga sa atin o hindi tayo pinapahalagahan. Huwag mong pag-aksayahan ng oras ang isang bagay o tao na hindi magdudulot ng maganda sa buhay mo. Huwag mong ipaglaban ng paulit-ulit ang isang tao, lalo na kung ang ipinaglalaban mo ay kusa kang isinusuko. Useless. And then,
huwag mabuhay sa nakaraan at harapin ang bukas na punong-puno ng pag-asa. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito. Thank you and until next video.